Huli ka mang pag-aala Spider-Man ng umunoy magnanakaw ng kable ng kuryente sa Quezon City. Hinuli siya at 2 iba pa, lalo't delikado sa buhay nila at mga residente ang krimen. Nakatutok si Marisol Abduraman, exclusive. Tila nasa circus ng tulayin ng lalaking ito ang isang kable sa Barangay Tatalon, Quezon City. Buwis buhay yan kahit matao at maliwanag pa para lang magnakaw ng kable. Ang lalakas ng loob, nag-ala Spider-Man. Walang takot na walang harness, no? Tapos hinahawakan yung mga live wire, hinahawakan yung mga wire. Doon lang makikita mo na experience, talagang sanay na sanay, no? Nakatakas pa nga ang mga suspect, bagaman na videohan sila ng barangay. Nahuli rin sila ng Galas Police ng Quezon City Police District sa isang follow-up operation. Sinusunog nilang yung wire, tapos pag nasunog nila, ibebenta nila. Yung plastic coating na yan, masusunog. Ang matitira dyan sa pag sinunog, yung tanso na mismo, o kaya yung bronze. Yun ang binibenta per kilo. Ayon sa barangay, talagang nasa watchlist na nila ang mga suspects dahil sa pagnanakaw ng mga kable. Bantayan sa buhay ng mismong nagnanakaw na maaring makuryente at banta rin sa buhay ng mga nasa komunidad lalo kung pagsisimula ng sunog ang pagnanakaw. Pati siguridad ng barangay, damay. Not only naaapektuhan yung mga linya ng kuryente sa barangay, nadadamay nga din po yung mga wire ng CCTV namin. Napag-alaman ng mga otoridad na hindi lang pala sa barangay may record ang mga suspects. Dati na rin pala silang nakulong dahil sa kasong may kinalaman naman sa droga. Gayunman, pinakawalan din sila ng mga pulis kalaunan. Nag-reach out kami, pero wala naman pong lumutang na complainant. Anong sabi nila? Wala lang, parang hindi sila interesado. Sa crime against property kasi, kailangan mo ng complainant na yung mismong complainant mismo kung sinong may-ari ng item na ninakaw. Dagdag lang ito sa mga pagnanakaw ng kable nitong nakalipas na mga buwan. Gaya sa Caloocan City, kung saan ninakaw ng 10 lalaki ang ilang metro ng telecommunication cable wires. 7 naman ang inaresto sa Mandaluyong City kabilang ang isang menor de edad na naaktuhang nagpuputol ng cable wires at saka isinakay sa dala nilang closed vans. 70 metro naman na undercovered copper cable wires ang narecover ng pulisya noon na may halagang mahigit ₱250 milyong. Marisol Abduraman, nakatuto, 24 oras. Humihingi ng 84 billion peso flood control budget ang Department of Public Works and Highways para sa susunod na taon. Ang pagtiyak nito, hihigpitan na raw nila ang paggasto sa budget matapos mabalot sa kontrobersya. Nakatutok si Tina Pangaliban Perez. Dahil sa mga nadiskubreng umano'y substandard at ghost flood control projects, hindi na binadgetan yan sa kasalukuyang 2026 national budget. Gayunpaman, para sa susunod na taon, humihingi ang Department of Public Works and Highways o DPWH ng halos 84 billion pesos para sa flood control projects. Ayon sa DPWH, mahigit 13% ito ng total budget na hinihingi nila. Nahihigpitan naman ang paggastos. Dati, aabot ng 25,000 kada taon ang proyekto ng DPWH. Ngayon, nasa 11,000 na lang. Stricto tayo sa pagpapasok ng mga proyekto sa budget. May ilang requirements ang DPWH ngayon bago pondohan ang isang proyekto, gaya ng feasibility study, certification na walang problema sa right-of-way ang proyekto, at geotagged photos o litrato ng aktwal na lugar ng proyekto. Kasama rin sa mga bibigyang prioridad ang mga proyektong nahinto dahil sa flood control scam at mga nangangailangan ng maintenance at repair. Halimbawa, isang dike ay unfinished, meron po yung butas. Pag tinamaan po ng bahayan, sigurado po 100%. Kahit hindi pa substandard yan, kahit maayos pang pagkagawa niyan, kung yan ay may butas, yan po ay masisira. Sa pagdinig kanina ay binanggit ang ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ sa kung sino ang mga pinaka-nakinabang umano sa formula ni yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na ginamit para tukuyin kung magkano ang pwedeng ilaan sa kada congressional district. Lumabas din ito sa PCIJ, I'm just quoting,
Again, ang top, the former Speaker Romualdez. Pangalawa, surprisingly, Congressman Leviste. Pero sabi ng DPWH, binuwag na ang formulang yan. Gayon din ang leadership fund, kada senador na tinukoy noon ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ang popondohan lang ay yung kailangan talaga kada distrito. At hindi lang based on need. Kailangan kumpleto ang requirements. Kung wala yung 5 requirements na pinakita ko kanina, hindi pwedeng ipasok sa budget yun. Sinisika pa namin kunan ng reaksyon sina Romualdez at Leviste. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, sulitin na ang magandang panahon dahil posibleng maging maulan habang papalapit ang weekend. Naging maaraw ngayong araw dahil bahagya pong humina ang habagat. Nalusaw na kasi ang binabantayan low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility at patuloy na ring nakalayo sa bansa ang dating bagyong Obet. Pero dahil humina lamang at hindi tuluyang nawala, nandiyan pa rin ang habagat na magdadala ng kaulapan lalo sa western section ng Luzon at Visayas. Base naman sa Tropical Cyclone Threat Forecast ng Pag-asa, posibleng may mabuong bagong low pressure area sa labas ng PAR sa mga susunod na araw. Mataas ang tsansa na pagsapit ng Biyernes o Sabado, maging bagyo ito at pumasok ng PAR at kapag nangyari yan, bibigyan po ito ng local name na Pilandok. Inaasahang lalakas ulit ang habagat kapag pumasok na sa PAR ang bagong bagyo. Kaya posibleng maging maulan na naman. Bukod yan, isa pang LPA ang nakikitang mabubuo sa dagat bandang southern China. May tsansa itong lumapit sa southern portion ng Taiwan pero hindi inaasahang maglalandfall. Pwede pang magbago yan sa mga susunod na araw kaya patuloy pong tumutok para sa updates. Base sa datos ng Metro Weather, asahan ang ulan bukas ng umaga sa western section ng Luzon at Visayas. Mas maraming lugar sa buong bansa ang ulanin pagsapit ng hapon. Posible ang malakas na ulan sa ilang lugar gaya po sa Zamboanga Peninsula. Kaya ingat po sa baha at landslide. Sa Metro Manila, inaasahang maulan na bago pa magtanghali at may tsansang magpatuloy yan hanggang hapon kaya magbaon po lagi ng payong. From the secrets of Hotel 88, kilig will find its way back sa As Ralph Love team ni na AZ Martinez at Ralph De Leon na bibida sa isang rom-com series. Pero di lang sa kanila iikot ang fun and kilig dahil kasama din ang naging PBB housemate nilang si Michael Sager. Makichika kay Aubrey Carampel. Sir? Flower? Or gusto mo ng heart? Can't get over sa first on-screen kissing scene ni na AZ Martinez at Ralph De Leon sa The Secrets of Hotel 88? Well, good news hindi lang sa As Ralph fans, kundi pati sa McZ fans. Magkakasariling rom-com o romantic comedy na kasi sina AZ at Ralph ang The Way Back to You na collaboration ng View Philippines at Rain Entertainment. Sa story conference at script reading pa lang, ramdam na ang excitement ng cast. Ito yung first lead ko and yung story kasi nung pinitch to sa akin, in-explain talaga nila na I was the top of mind when they were creating the story. Kaya sobrang excited ako kasi parang that's a big thing, that's a big achievement for me. Kaya bukod sa acting workshops, todo prepare na rin si AZ para sa kanyang look sa serye. Of course, prepare ko din yung physical self ko, make sure na alam mo yung lahat ng pampaganda para glowing talaga tayo for this show. Ayun, I'm really trying hard to prepare myself for this show. Equally excited si Ralph dahil bukod sa makakasama muli si AZ, may pagkakataon din siyang maipakita ang mas kalog at comedic side niya. I think we will be able to create a new Ralph, a new version ng character niya. At saka parang ang dami talagang aabangan kasi may mga baon na akong mga jokes galing sa Showtime. Hindi nyo lang sigurado kung kailan ko babanat yan. So let's see how it goes. Makakasama rin nila ang ex-PBB housemate na si Michael Sager. It's my first time portraying a character like this and siguro dream ko talaga gumawa ng romantic comedy. Iba talaga si Patrick from my previous roles. Probinsyano siya, farmers, di ba? So for me, it's really stepping outside my comfort zone and trying something new. Kasama rin sa cast ang PBB Celebrity Collab 2.0 housemates na sina Ashley Sarmiento at Marco Masa na muling sasabak sa isang rom-com. It's really nice to do something light naman and parang mas
magandang breather din to for me. Same with Marcos, since lately I've been working on dramas and light rom-com lang. So now that I'm working on a series na rom-com, which is a dream, I'm really, really excited. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happening. Tila naubusan ng pasensya ang ilang mga senator judge nang kanilang questionin ang isang assistant secretary sa Office of the Vice President kaugnay ng paggamit at pagliquidate ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Natalakay rin ang paggamit ng alias na iniuugnay sa mga hindi pangkaraniwang pangalan ng mga nasa acknowledgement receipts ng OVP. Sa isang punto, nabanggit pa ang lumaong senador na si Ninoy Aquino. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Vicky, humarap nga dito sa impeachment court ang Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President at sa pagkakataong pong ito, mga senator judges naman ang nagtanong sa kanya. Sa pagtatanong ng Senator Judges kay Lemuel Ortoño, ang Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President, kabilang sa inungkat ay kung paano tiniyak ng OVP na hindi nalustay ang confidential fund nito. Tanong ni Senator Judge Raffy Tulfo, bakit namigay ng confidential fund sa iba't ibang tao ang OVP na para sa gamot? Ang confidential fund daw kasi ay ginagamit sa mga aktibidad na may kaugnayan sa peace and order o kaya ay national security. Sagot ni Ortoño, wala siyang personal knowledge tungkol dito kahit pa kasama siya sa pumirma sa liquidation ng pondo para sa Commission on Audit. Kaya nga, Mr. Smart Guy, nung makita mo na ang dami mga informant na binigyan ng mga hundreds of thousands each para sa gamot, you could have asked La Chica and said, La Chica, bakit di tayo pumunta sa DOH, maghingi tayo ng gamot? That I cannot answer, sir. Ngayon, pinakita mo na nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan. Pumalag si Ortoño sa sinabi ni Tulfo. I personally take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado po, sir. Now, you're talking about taking offense. Paano naman po yung mga taong bayan? They're being offended sa paglulustay nyo ng pera. Lumilito na parang nilulustay ang pera dito eh. Pera ng taong bayan po ito. Dahil may naunang babala na ang presiding officer tungkol sa paggamit ng akmang pananalita sa impeachment court, meron siyang suhestyon. With the permission of Senator Judge Tulfo, may the chair replace the word nagtatanga-tangahan with feigning ignorance on the record. I see Senator Judge Tulfo nodding. May napansin naman si Senator Judge Panfilo Lacson sa Fiscal and Financial Plan ng OVP Confidential Fund noong 2022 at 2023 na nagkakahalaga ng 500 million pesos. Iisa at tila copy-paste lamang umano ang nakasulat sa physical target sa iba't ibang quarter na pinaglaanan ng pondo. Percentage of activities implemented without untoward security-related incidents. Paulit-ulit po ito, no? So, sabi ko kanina, kayo naman ay mukhang matalinong tao at matalinong witness. Ano pong analysis nyo dyan? These are the activities that will be done, sir. I know. Hindi ba ito insulto sa common sense? Hindi man lang nyo binago ng konti. O ako na mag-describe. I think it's stupid. Sana man lang binago-bago niya ng konti. Inusisa naman ni Senator Judge Kiko Pangilinan kung paano tiniyak ni Ortoño na naggasto sa tama ang pondo. Sagot ni Ortoño, nagtiwala siya sa mga dokumentong sinumite ng security officer ng BC noon na si Colonel Raymond Lachica. Mahirap paniwalaan, I'll wrap it up here, na kayo ay gumastos ng 122 million para sa gamot na reward dahil nag-surveillance yung mga informant at nabigyan ng reward at hiningi nila gamot at hindi niyo binigyan ng gamot, binigyan niyo ng pera para sila nang bibili ng gamot.
Sa iniharap sa korteng mga acknowledgement receipt na pinirmahan ng mga informant umano mula sa confidential fund, may nakapansing di pangkaraniwan ang mga pangalan tulad ng Mary Grace Piatos, Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, Andy Lim at Suniso Belat. Minsan ang natanong ng ilang senator judges na baka alias ang mga ito. Kanina, si Senador Robin Padilla, tinanong ang prosecution lawyer tungkol sa paggamit ng alias. Ang alias po, anong kahalagahan? I'm not sure of the circumstances surrounding their use of alias. Under the anti-alias law, inaalaw naman po yung paggamit ng alias provided kailangan po nakabanggit din, nakadisclose kung ano yung real name. That should be a non-issue because even them, they never claimed that in any of their pleadings before this honorable court. Kilala niyo po ba kung sino si Maricel Bonifacio? To be candid, Your Honor, I'm not Sino po? familiar. Si Benigno I'm sorry, Aquino Your Honor. Jr., si Ninoy. Siya mismo may alias. Dahil nabanggit si Ninoy, nag-react si Senator Judge Bam Aquino, pamangkin ng pinaslang na dating senador. Tama po, si Ninoy Aquino po ang kanyang alias ay Marcial Bonifacio para makauwi po siya sa Pilipinas nung nasa Boston siya. Pero wala naman ho siyang confidential funds. The point of the prosecution is that was never raised by the defense either in their answer or in their pre-trial brief, Your Honor. So to us, that should be a non-issue because even them, they never claimed that in any of their pleadings before this honorable court. Sa cross-examination naman ng abogado ng bise, pinunto ni Ortonio na hindi pa naman daw pinal ang notice of disallowance na inilabas ng COA sa OVP at pwede pa itong iapila. Hindi rin umano ginamit ang confidential funds sa mga regular na programa ng OVP. Intelligence report to support the payment of those. Vicky, natanong naman ni Senador Erwin Tulfo sa impeachment court kung ipapatawag ba nila itong si Colonel Raymond Lachica. Siya po yung security officer ng Office of the Vice President na pinagbigyan ng confidential fund. Ito rin ay dahil sinasabi ng prosecution na pinag-aaralan pa nila kung ipapatawag pa ito sa kabila nung naunang statement naman ni Lachica na willing naman siya na humarap para magbigay ng testimonya. Sabi naman po ni Presiding Officer Senator Chis Escudero ay may kapangyarihan naman po ang Senado na ipatawag siya sakaling hindi ito ihaharap ng both ng defense at ng prosecution. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Batid ng GMA Kapuso Foundation na mahalaga ang malinaw na paningin sa araw-araw na paghahanap buhay. Kaya sa pagtatapos ng Sight Saving Month ngayong Agosto, libreng eye check-up at prescription glasses ang handog natin sa mahigit 100 benepisyaryo. Mula alas 5 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, namamasada ang jeepney driver na si Ricardo sa Quezon City. Ngunit dahil sa malabong paningin, kailangan na raw niyang umuwi pagsapit ng dilim. Pag madilim o kaya may ulan, siyempre malabo ang kalsada. Maswerte na rin daw kung makapag-uwi siya ng 700 piso kada araw dahil sa mataas ang presyo ng diesel. Kaya naman, hindi rin siya makapagpagawa ng salamin. Samantala, si Roberto, tila naapektuhan ang paningin dulot ng pagwe-welding at pagmomonitor ng CCTV. Pero hindi pa rin siya tumigil sa pagkayod at rumaraket din bilang motorcycle taxi rider. Kailangan rumakit talaga eh. Kailangan sipag. Lahat ng paraan para magkapera. Ngayong Agosto, pinagdiriwang ang Sight Saving Month. Kaya hatid natin ang libreng eye check-up at prescription glasses para sa mahigit 100 individual. Kabilang sa atin na tulungan si Ricardo at si Roberto. May payo rin si Doc tungkol sa pagbili ng reading glasses sa bangketa. Hindi kasi siya karamihan ophthalmic lenses. So madali siyang magasgas, madali siyang masira. At the same time, mas mainam kung magpapacheck up sila kasi hindi naman kasi exact grade. Nagbigay rin tayo ng hygiene kits at pagkain. Alam naman natin na malaking kawalan sa isang tao sa kanyang trabaho at saka sa kanyang pamumuhay kapag nawalan ng sight. We really try our best para matulungan ang mga tao.
At sa mga nais namang makiisa sa aming mga proyekto, maaari kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin via QR code ng GCash at Palawan Pay o mag-donate online sa GBayanihan, Globe Rewards at Metrobank Credit Cards, Lazada at Shopee. Mga kapuso, doble ingat po sa mga binibiling charging station at battery dahil baka nakamura ka nga, peki naman at takaw sunog. Ganyan ang nabistong ginagawa sa isang warehouse sa Pasay City. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Bakasang gulat sa mga nagtatrabaho sa isang warehouse sa Pasay nang pasukin ito ng National Bureau of Investigation NCR. Tama lang po muna. Naka-online ka ba? Online selling ka? Kung ayaw mong mabisto ng iba na nire-raid yung lugar na ngayon, i-off mo muna. Tigil mo na. Nandito kami para mag-execute o mag-implement ng search warrant. Kaya dalawang search warrant to, trademark infringement tsaka unfair competition. Sabi ng NBI, nakatanggap sila ng reklamo na pugad umano ng mga pineging produkto ang warehouse. Na-verify yan sa pag-aalughog ng mga operatiba. Tumabad sa kanila ang samot-saring counterfeit spare parts kagaya ng charging stations at batteries. Sumasabog po itong mga batteries na counterfeit, pati yung charging station. So isipin na lang natin, nasa bahay, charge at sumabog yan. Makakakos po yan ng apoy at nasusunog. Kadalasan nasusunog yung bahay o mga gamit. At minsan yung tao mismong nagcha-charge, sinasabugan. Kaya talagang napakadelikado. Una rito, sangkaterbang peking cellphone parts ang nasamsam din sa Quiapo, Maynila at Cavite. Ayon sa NBI, bagamat ibinebenta sa mas murang halaga, sirain naman umano ang mga pineging spare parts. Kaya mapapamahal pa rin dahil paulit-ulit na bibili ang mga customer. Aabot sa 14.2 million pesos ang halaga ng mga nakumpiskang counterfeit spare parts sa operasyon. Naharap sa reklamang paglabag sa Trade Infringement Act at unfair competition ang mga may-ari ng tindahan habang nag-aantay naman ng NBI para sa order of destruction para masira ang mga peking spare parts. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras.